Na, part 3. Eto guys, ang daming mga machine. Tapos nung sinisimula na nila akong kabitan ng lahat ng machine, may kinakabit dito, sa buong katawan, mayroon din lahat dito. Tapos yung isa, sabi niya, Ma'am, injekan na kita ng pampatulog, matulog ka na lang. Pero nararamdaman ko pa rin nilalagay nila yung oxygen mask yata yun. Tapos wala na akong naramdaman. Tapos nilabas na nila ako. After 1.5 hour, nilabas nila ako. Pasok yung kapatid ko. Tinawag kasi ng nurse na tapos na daw. Tapos, sabi ng kapatid ko, Hoy! Sabi niya, ha? Sabi ko, tapos na? Sabi ko sa kapatid ko, oo. Sabi niya, oo. Asan yung sugat ko? Parang, kasi nga, guys, wala akong naramdaman sugat as in, wala man lang benda. Wala akong naramdaman as in. Sabi ng kapatid ko, syempre hindi mo mararamdaman kasi ma-anesthesia pa. At isa pa guys, yung bago ko pala operahan, pagpipiliin ka kung anong gusto mong anesthesia. Sa spinal or sa general. Ang general kasi tinuturok dito. Pag spinal, doon lang sa spinal cord. So, ang general, tulog ka as in blackout ka in hour. Blackout as in. Wala kang nararamdaman as in tulog ka. Ang spinal, tinuturok sa spinal cord mo, half lang yung parang patay, parang manhid, yung half ng katawan mo, manhid. Nakikita mo sila, nararamdaman mo sila kasi gising ka. Pero hindi mo lang nararamdaman yung ginagawa nila doon. Siyempre guys, ang pinili ko general kasi gusto ko hindi ko makita ang lahat ng bagay na ginagawa sa akin, di ba? Takot naman yata sa baka mamaya yung makita mo yung mukha nilang ngumiwi-ngiwi, manervyos. Ayun. So, hinahanap ko ngayon kung asan yung sugat ng operation ko. So, wala. Sabi ng kapatid ko, wala pang masakit kasi may anesthesia ka pa. Totoo naman. Tapos nilipat na ako sa kwarto. Tapos sabi ko sa kapatid ko, akin na yung cellphone ko. Parang excited, parang namimiss ko yung cellphone ko agad. Nakakahawak mo, nakaka-cellphone naman ako that time. Ito, wait lang. Ayan na guys, at nakalipas na isang oras, part 4. Ayun, iniwan na ako ng kapatid ko kasi 6 o'clock na umuwi na, tapos na yung time ng day off niya, so ako na lang. So, nag-i-insist ako na iihi kasi parang masyadong marami na ihi. Gusto ko na umihi pero bawal ako bumangon. Sabi ko, bakit bawal? Kasi wala naman ako nararamdamang sakit. Sabi niya, hindi. Galit na galit yung nurse kasi gusto ko umihi. As in, ihing-ihi ako, sabi ng nurse. So, galit ng nurse sa akin. Pinakita niya, naka-catheter pala ako. May catheter ako na tapos sabi niya, just leave it. Pero yung mo, parang punong-puno, di ba? Gusto mong umihi, pero pinabayaan ko, tinulog-tulog ko na lang. And then the following day, second day ko na sa hospital, tinanggal na yung catheter ko. Kasi gusto ko talaga umihi. As in, parang puno. And then nag-complain ako sa doktor ko na bakit parang bloated yung tiyan ko. Sabi niya, ayun, binigyan niya ako ng gamot na pang, kasi baka constipated daw ako kasi maraming hangin na pumasok. And finally, tinanong ko yung doktor, saan ba binutas? Bakit walang naramdaman masakit? Sabi ko. So, hindi niya sinasabi, basta sabi niya, somewhere. And then I found out, tapos ako sa Google, tapos pinakita sa doktor, yes, sabi niya, doon doon pala yun, may mga butas pa pala doon sa loob. Hindi lang yung isa na alam nating butas, may mga left and right palang butas doon nila pinasok. Yung isang stick
na ganyan, pero maraming isang stick, maraming uteroscopic yun. May ano siya, may pang basket siya, may camera siya, yung ganun. Ayun, sa awa ng Diyos guys, okay na ako. Yung mga 2 nights lang ako sa hospital, tapos umuwi na ako, back to work ulit. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga amo ko. Sobrang bait nila. Sobra. Akala ko, ito na naman ang part 5! Yun guys, nagpapasalamat ako sa mga amo ko. Sobrang bait nila. Walang katulad. Grabe. Wala akong naririnig. Nakikita ko yung action nila na naiinis na sila. Siyempre, kailangan nila ng katulong. Pero yung katulong nila may sakit. Pero never na pinoise out sa akin na, blah blah blah. No. Sobrang pasalamat ko. And then, kinausap ko yung amo ko. Sabi ko, ma'am, baka hindi mo na akong renew. Kasi, June na operahan, September kailangan ko ng renew. So, hindi pa siya nagsasabi ng August, July, August. Wala pa siyang binabanggit. So, niready ko na yung sarili ko kasi nga ganito ako, na-opera ako. Baka isipin niya, hindi na ako makatrabaho. Ganun. Tinanong ko yung amo ko, yung, alam mo yung kaba ko, 1 million ka pa. Tapos sabi ko, ma'am, i-renew mo ba ako, ma'am? Kasi hindi mo naman na tinatanong. Kasi September kailangan, July kailangan na mag-process. Oo. Sabi niya, yung oras na yan, tumawag siya na agency na magpadala ng, hindi. Sabi niya, try natin ng ikaw maglakad. Sabi niya, sige ma'am. Sabi ko, nagkataon na nagkasakit si Lola, so wala mag-aalaga sa mga bata. Pag-aalis ako, pagpupunta ako sa immigration. So, tapos nung kinabukasan yun tapos nung ng gabi, sabi ko, yan, tumawag na ako sa agency kasi wala, hindi kaya ng oras mo. Kasi may sakit ang nanay ko. Sabi niya, ayun. Nagpadala naman agad ng agency ng nagpirmahan ka. Hanggang ngayon, wala pa yung Pero sabi ng agency, okay na daw. Hindi lalakad na lang daw sa consulate yung aking, kasi kailangan pang approval ng consulate. Pero meron na akong visa. Yun lang guys. Tapos mula nga nung naoperahan ako hanggang ngayon, I'm very thankful. Kasi wala na akong nararamdam ng masakit. Hindi na ako laging nahihilo. Tsaka laging sumasakit ng balakang ko, yung likod ko. Kung ano-anong iniinom ko. Minsan ako na nga nagdodoktor sa sarili ko, nag-google na lang ako. Kasi nakikita ko sa mga doktor, nag-google din sila. Iniinom ko, pero yung mga herbal, mga dahon-dahon, hindi ako umiinom ng generic. Kahit yung mga binigay sa hospital na mga gamot, hindi ko iniinom. Damage yan, sangbag. Ganun talaga.